Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and I am the last reporter of this group, and my topic is all about amortization. Yan ang sinabi ko kanina, ang topic na to is kay Musharraf sana, kaso unfortunately hindi po siya makaka-report, kaya ako na lang po yung magdi-discuss ng kanyang report. So what is amortization schedule? The amortization schedule is a tabular representation of the outstanding obligation at the given period. The periodic payment with every payment interval and the interest due for a given interest rate. The schedule is also present the distribution of the regular payment to the interest and principal. Ang amortization schedule ay isang table presentation. Doon nakikita lahat ng detalye ng bawat bayad sa utang. Kasama na dito yung natitirang balance, yung long term ng kanyang utang, yung bawat bayad, bahagi ng bawat bayad na pagpunta sa interes, at bahagi ng pagbaba ng utang mismo. Alangan naman kasi pagtaas, no? Ang ginagamit dito na operation is minus. Kasi kapag plus ang gagamitin, hindi ito bababa kundi tataas ang halaga ng utang. And ang schedule na ito is nakakatulong sa mga nag-uutang na maunawaan kung magkano sa bawat bayad ng ginagamit nila sa pagbabayad ng utang. At kung magkano ang mga napupunta na pag-cover ng interest, or if ever man na magkaroon ng argument si nagpapautang at si nag-utang, no, kung sasabihin ni nag-utang na nakabayad na siya, no, tapos hindi pala siya nakabayad, at least may ebidensya si nagpapautang dahil doon sa schedule na yon, doon sa table presentation na yon is makikita talaga kung kailan siya nagbayad at kung magkano yung binayad niya. Next, para maunawaan natin yung amortization schedule with equal regular payment is magbibigay ako ng example. Itong example 1.1, a debt of 50,000 at 12% compounded quarterly is to be settled by making equal payments every end of 3 months for 3 years. Construct an amortization schedule. So, ang solution, itong solution na to, itong gagamitin natin na formula is, ano to siya, ordinary annuity. Kasi, na ano dito is every end of 3 months. Every end siya magbabayad. So, A is equal to P times I all over 1 minus the quantity of 1 plus the interest rate raised to the power of negative n. So, ang given natin is P, 50,000. Ang I natin is 0.03. Ang N natin is 8. So, ang R natin is 12%. Bakit ko sinali yung R? Kasi magagamit natin yan mamaya. So, ang frequency natin is 4 dahil ang value ng compounded quarterly is 4. So, isa-substitute natin yung given. Ang given sa P, the value of P is 50,000 times 0.03 all over 1 minus the quantity of 1.3 raised to the power of negative 8. Kasi negative n naman yun, diba? So, A is equal to 50. Next na gagawin natin pala is i-divide mo natin yung my numerator at denominator. Magka-count up tayo na answer doon na 0.132456. Saka natin ito siya times doon mismo doon sa value ng P natin. So, ang P natin is 50,000 times 0.142456 is, ang answer noon is 7,122.80. Again and again, tandaan natin itong answer ng A dahil lalabas ito sa table natin. So, ang A natin is 7,122.80. So, ito na yung table na sinasabi ko. Itong table na to, ito siya yung table of amortization schedule. So, ang column 1 natin, ito siya yung number of payment interval. So, since ang N natin is 8, so hanggang 8 yung payment interval natin. Kung kailan magtatapos yung payment at kung kailan din magsisimula yung payment. So, sa column 2, naalala niyo yung sabi ko na tandaan yung value ng A. Nandito rin kasi sa given yung A. O, yan. 7,122.80. So, yan yung magiging value natin sa periodic payment. So, next, meron tayong the column 3. So, paano kunin yung column 3? Ang column 3, nakita nyo dito sa right side ng screen nyo, the column 3, IP stands for
interest payment. Actually, itong nasulat ko dito sa right side nyo is wala doon sa mismong, itong formula na to is wala doon sa books. Ano lang siya, description lang. Kaso, in order to para ma-understand mismo kung paano i-process, no? Kung paano mag-solve sa amortization schedule is nilagay ko dyan. This is only a temporary, para malaman kung ano yung flow ng pagsusolve doon sa amortization schedule. Sorry. So, the column 3 is IEP, the interest payment is equal to OL, the outstanding liability. Yung outstanding liability natin is yung principal natin, yung P, no? Times R, yung rate natin na 12%, so nagamit natin, di ba? So 3 divided by 12. So ito try natin i-calculate, no? Ang OL natin, yung outstanding liability or principal natin is 50,000. Tapos ita times natin doon sa R natin is 12%. 12%. Tapos ita times naman natin doon sa 3 over 12. Ang answer is 1,500. So, tama yung calculation ko, no? 1,500. Ganun yung pag-calculate doon sa column 3. Again, IP is interest payment. Ito times natin yung OL, yung principal natin, doon sa rate. Then, 3 divided by 12 para makuha natin yung value ng interest payment. So next, gagawin naman natin is itong RP or itong column 4, itong repayment of principal. Makikita nyo, dyan sa column 4, may repayment of principal, di ba? So, ang gagawin natin is yung A natin kanina. So, ang A natin dyan sa given is 7,122.80. So, makikita nyo, ilalagay ko rin dyan sa screen kung paano i-calculate para makita nyo kung ayaw nyo mag-calculate or kung natamad kayo mag-calculate is meron din kayo dyang guide or meron din akong itatouch dyan sa screen. Makikita nyo rin dyan na calculation, itong column 3, column 4, at column 5. No? Para maintindihan. So, itong RP minus yung A natin is 7,122.80, right? 122.80, tapos ima-minus natin sa IP natin. So, anong IP natin kanina is 1,500. 1,500, ang magiging answer is 5,622.8. O, tama. Tama yung answer ko. 5,622.8. So, yan yung value. Makikita nyo sa table, 5,622.80. Now, kukunin naman natin yung next outstanding liability, yung bagong principal. So, ang bagong principal natin, ito naman yung OL natin, yung principal natin ng previous is 50,000, di ba? 50,000. So, ima-minus natin sa RP. Ang RP natin kanina is 5,622.80, right? So, ang magiging answer nito is 44,377.20. O, tama. So, ang new principal natin is 42,377.20. So, yun yung magiging outstanding liability natin. Yung magiging bagong principal natin. So, tuloy-tuloy na yung process na yon hanggang sa maging 0. Hanggang sa 8 interval. Kasi 8 naman kasi yung N natin. So, 8 interval. So, pagdating ng 8, magiging 0 na yung balance. Ibig sabihin, wala nang utang. Wala na yung 50,000 na 12% compounded quarterly. No, na-settled ito siya in making equal payment in every end of 3 months of 2 years. So, pagkatapos nun, makikita dito yung total ng periodic payment natin na 56,982.40. Tapos, yung total na interest payment natin is 6,982.40. So, ang total naman ng repayment of principal natin is 50,000. So, makikita natin, no, in the first outstanding liability, in the first payment natin, principal natin is 50,000, right? So, malalaman natin kapag correct talaga
ang ating computation kapag mag-zero balance siya sa long term at yung total ng repayment of principal natin is mag-same doon sa principal natin no first. Gaya ng sinabi ko, itong mga formula na ginamit ko, yung itong column 3, column 4, column 5 is just a temporary. Meron ditong binigay si book na kapag i-calculate natin ito, kahit hindi natin sundin yung table, kahit wala ang table, is makakalculate natin kung ano yung interest payment sa 6 period, kung ano yung repayment of principal sa 7, gano'n. Kahit hindi na tayo amortization schedule, kapag gawin natin itong formula, no, ibibigay ko mamaya pagkatapos itong table, pagkatapos itong conclusion ng table, is ibibigay ko. Okay? Next, ito na yung magiging conclusion natin. Conclusion ng table. The following information is presented in the amortization table. So, the total periodic payment of 56,982.40 is the sum of compounded interest and the compounded principal of 50,000. So, next, the compound interest paid for 8 quarter payment amounted to 6,982.40. Interest payment, no? Interest paid. Yung sabi ko, yung total. Itong mga total to yung sinasabi niya. After making the 8 quarter periodic payment, the obligation is fully settled. Gaya ng sinabi ko kanina, naging zero yung balance after ng 8 period, di ba? After ng 8 period, na-settled na yung utang. So, at any given date, the outstanding liability and the interest payment are made available. So, using formula, ito yung sinabi kong formula. Using formula, let us check if the outstanding liability after making the 5th periodic payment will be equal to the amount shown in the amortization schedule. So, ito yung formula na gagamitin. So, itong formula na to, ano to siya? Obligation, outstanding liability. So, outstanding liability to siya, guys. So, itong PR is equal to A times 1 minus 1 plus interest rate, then raise to the power of negative N minus R all over I. So, ang R natin is 5 kasi sabi dito, kukunin natin yung 5th periodic payment. So, is equal to 7,122.80. Then, 1 minus yung rate natin, pati 1, 1.03. Then, raise to the power of negative 8. Yung 8 natin is yung N. Yung R natin is 5. 5 dapat yan, hindi po 3. 5 po. So, i-substitute natin yung mga value kanina, no? Yung A, ang PR natin is 5. Bakit 5? Kasi sabi dito, kukunin daw natin yung 5th periodic payment. So, kaya 5. So, 5 is equal to 7,122.80 times 1 minus the quantity of 1.03 kasi yan yung rate natin kanina. Raise to the power of negative 8. Ang negative 8 is our N, di ba? So, ang minus R. Actually, R natin dyan is 5. Sorry again for typo. No? 5, hindi po 3. So, all over 0.03. Then, next, ima-minus natin yung 8 minus 5, magiging negative 3. Sorry again, negative 3 po yan siya. 3, then copy the negative, negative 3. So, 7,122.80 times 1 minus the quantity of 1.03 raised to the power of negative 3 all over 0.03. Next na gagawin natin is i-divide natin yung my numerator at my denominator. So, magka-come up tayo ng answer noon na 2.828611. So, 7,122.80 times 2.828611 is 20,147.63. Now, i-check natin ito doon sa table. Kung tama nga ba yung result natin in 5th periodic payment doon sa table natin yung na outstanding liability. So, na yung table. 5th interval natin dito is 20,147.79. So, hindi siya same sa decimal. Okay lang po ba? Yes, okay po. Kahit hindi po sila same sa decimal, kung same din po sila doon sa value talaga, is okay po siya.
tama rin po yung calculation natin, 20,147.63 kahit magkaiba po ng decimal doon sa table na 20,147.79. Sana nakakasunod kayo sa mga sinasabi ko ngayon kasi masyado itong nakakalito. Next naman, since nakuha natin yung formula para sa outstanding liability, ang kukunin naman nating formula ay para doon sa interest, yung sa column 3. Again, doon sa column 3, ito yung formula doon na gagamitin natin kahit hindi na tayo maggawa ng amortization schedule. Basta itong formula na to, memorize natin, tapos makuha na natin yung value na kahit anong interval, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang sa 8 na interval, kapag gamitin natin itong formula para sa interest payment, is makukuha natin yung value. So next, itong applying the formula ng interest on the 6th naman, di ba? The 6th payment of determined as follows. Itong interest R, itong R is the value doon sa payment. No, the 6th payment, 6 siya, so ang value ng R natin is 6. Is equal to A times 1 minus times 1 plus interest rate raised to the power of negative quantity of n minus r plus 1. So next, nagagawin natin, isa-substitute natin yung mga given natin kanina. Again, sabi ko kanina, di ba, i-memorize natin, tandahan natin yung mga given kasi isasali na, magagamit natin yan siya. So 7,122.80 is the value of A, kung matandaan nyo pa. 1 minus 1.03 is the value of interest rate natin. Tapos, negative 8. Kasi ang 8, di ba, ang interval natin, interval natin is 8. Kasi yun yung n natin. So, 6 kasi yun yung r natin. Kasi yun yung hahanapin natin na interest doon sa 6th payment. Then, plus 1. Next na gagawin natin, yung nasa bracket or parenthesis ba yan, is i-solve na natin. Tapos, makukuha natin yung answer na 0.084858. Saka natin ito siya ita-times doon sa value ng A. So, ang value ng A natin, diba, is 7,122.20. Nakikita kayong typo dyan, pasensya na, no? If ever hindi ko nakita sa pag-edit. No? 7,120 or 120 times 0.084858. Ita-times natin yun siya, magka-come up tayo ng answer na 604.38. So, i-check natin naman doon sa table. In the 6th payment, ang interest payment ba, ang sa third column ng 6th payment ba, is 604.38. So, ito na yung table. So, ang 6 dito is 604.43. No? Hindi sila magkapareho ng decimal. Pero magkapareho sila doon sa mismong value na 604. Pero hindi sila magkapareho ng decimal. Gaya ng sinabi ko, okay lang po yun. As long as yung 604 is pareho din po doon sa calculation, doon sa formula na ginamit natin. Now, let's continue the example. But, di ba sa example 1.1, the example na yun is amortization schedule with final regular payment. Ito naman na example 1.2 is amortization schedule with final irregular payment. So, basahin ko muna yung problem. A debt of 150,000 with interest at 9% compounded quarterly is to be amortized by payments of 20,000 at the end of every 3 months as long as necessary. Prepare an amortization schedule. So, ito na ulit yung schedule, yung table of amortization schedule. So, gaya ng sinabi ko kanina, meron tayong given dito at yung A is already given na, 20,000. Tapos, gaya rin nung example number 1.1, meron din tayo ditong sinusunod na flow para ma-solve yung table of amortization schedule. Meron tayo ditong sa right side nyo, meron dyan column 3, tapos column 4, then column 5. Tapos, ulitin ko ha. Ang column 1 is the payment interval. Ito yung period kung kailan magsisimula at kung kailan magtatapos ang iyong
babayaran kung may utang man, no? Ang N is 9, kaya 9 yan siya. So, ang periodic payment natin is 20,000, yung sabi ko na given. Tapos, yung interest payment, kaya yung sinabi ko nung last, yung nasa right side nyo, yung column 3, the IP is equal to OL. Ang OL natin is outstanding liability times the R, the rate, times the 3 divided by 12. So, itatry natin isolve yung column 3, number 1 interval, payment interval number 1, so column 3. Ang dapat ang magiging answer is 3,375 pesos. So, calculate na. So, i-calculate natin. 150,000 times the R natin dyan is 9%, diba? 9% times 3/12. Ang answer dito is 3,375. O, tama. Ganon yung pagkuha ng column 3, ha? Then next, column 4. Ang column 4 is the repayment of principal. Ang repayment of principal is A. Yung A natin, ima-minus natin doon sa IP. Yung interest payment. Ang A natin is 20,000, diba? 20,000, ita-times, ima-minus natin doon sa IP natin na 3,375. Ang answer dito is 16,625. O, tama. 16,625. So, next naman is the column 5. Yung outstanding liability or tinatawag natin na principal. So, yung previous na outstanding liability natin is 150,000, di ba? 150,000. Ima-minus natin doon sa result ng repayment of principal. So, ang repayment of principal is 16,625. So, ang answer na nakuha ko dito is 133,375. O, tama. Ibig sabihin, itong nasa right side nyo, ito yung magiging flow. Hindi man to siya yung literal na formula, but temporary para lang malaman natin kung ano yung flow ng pagsusolve ng amortization schedule. So, hanggang sa, 9. Hanggang sa 9 interval ay makukuha natin ang balance na 0. So, kung magtataka kayo sa 9, imbis na 20,000, ang periodic payment is 6,177.37. So, paano yung nakuha? Since irregular to siya, so ganyan talaga siya. Kasi, kapag i-20,000 natin, hindi magiging 0 yung result niya. So, anong gagawin para maging 0? At kung bakit ganyan yung naging result ng periodic payment sa interval 9. First na gagawin natin is isosolve muna natin yung interest payment. Diba? Ang interest payment, ang ang formula niya is OL. So, ano OL natin? Outstanding liability natin, 641.44. Tapos, ita-times natin sa R na 9%. Tapos, ita-times naman natin doon sa 3/12. So, magiging answer is 135.93. So, tama, 135.93. Now, ipa-plus natin si outstanding liability na 6,041.44 doon sa result na interest payment. So, anong interest payment natin? Ang 135.93. So, ang magiging result is 6,177.37. Meaning, yun yung magiging periodic payment natin sa 9 interval, sa payment interval natin. So, next, kapag makuha natin yung periodic payment, next na gagawin natin is kunin natin yung repayment of principal. Is simply na ima-minus lang natin si 6,177.37 doon sa 135.93. Ang magiging answer is 6,041.44. So, same sila doon sa outstanding liability. So, ima-minus natin para makuha natin yung outstanding liability, last outstanding liability, ima-minus natin ng 6,041.44 minus 6,041.44, ang magiging answer is 0. So, ganun lang kadali yun. First na gagawin natin sa 9 interval is kunin muna natin yung interest payment.
Second is, ipa-plus natin yung outstanding liability, yung last na outstanding liability, doon sa interest payment para makuha natin yung periodic payment na yung pinaka-last na. Kasi kapag sundin natin yung 20,000 ay hindi talaga magiging zero yan. Yun yung pagkaiba ng irregular payment doon sa regular payment. So next, yung total ng periodic payment, 166,177.37. Ang total ng interest payment, 60,177.37. Ang total ng repayment of principal na 150,000. Again, malalaman mo talaga kapag tama yung calculation mo sa amortization schedule kapag yung total ng repayment of principal ay same doon sa outstanding liability o yung principal natin. Next, without preparing the amortization schedule, let us compute the following information using the different formulas. So, kahit hindi natin, kaya sinabi ko, kahit hindi na natin gamitin ang table of amortization schedule is makakalculate natin ito siya in different formulas. Previous discuss and check, o yung previous discuss natin na-discuss ko, yung mga formula na gagamitin natin, nagamit natin, no? And check whether the result will coincide with the data present in amortization schedule. Number 1, number of regular payments to be made. Ibig sabihin yung payment of interval na may regular payment. So, ang regular payments doon is 20,000, di ba? So, pero nung interval 9 naiba yung periodic payment niya na 6,177.37, di ba? Number 2, amount of final payment. To compute for number for a regular payment to be made, so ito yung formula para ma-compute yung number of interval, payment interval. N is equal to log the quantity of 1 minus I times P all over A all over log times 1 plus I. So next, isa-substitute natin yung mga value doon sa given natin kanina. So sorry nga pala, ngayon ko lang napansin na yung interest rate pala natin is 0.0225, hindi po 0.03. Pasensya na po. So yun, sasubstitute na natin log times 1 minus the quantity of 0.0225 times 150,000, tapos i-divide natin yan siya ng 20,000, then all over negative log, then the quantity times negative log the quantity of 1.0225 kasi yun yung 1 plus the interest rate. Next, ang answer ng numerator natin is log 0.83125, then all over negative log 1.0225 is equal negative 0.080268 all over negative 0.009663. So, i-divide natin yan siya, magka-come up tayo ng answer na 8.31. So, tama diba? 8. Ibig sabihin, ang irregular payment natin is hanggang 8 interval lang. This means that to settle the 150,000 debt at 9% compounded quarterly, there will be 8 periodic payments of 20,000 each to be made at the end of every quarter. The result coincides with the amortization schedule since the column 1 of amortization schedule shows there are 8 payment in periods of 20,000 each. To commute the amount of final payment. So, ibig sabihin, ito na yun siya yung pinaka-final na amount na payment sa irregular payment. So, final is equal to FA is equal to P, the quantity of 1, plus the interest rate raised to the power of N plus 1, minus A, the quantity of 1, plus the interest rate times 1 plus I raised to the power of N, minus 1 all over I. So, next, isa-substitute natin ulit yung mga value natin. 150,000 times 1.0025 raised to the power of 8 kasi yun yung N natin, di ba? Minus 1 is minus 20,000, then the quantity of 1.0025 times 1.00258 minus 1 all over 0.00225. So next, yung exponent, tapos yung my numerator and denominator, isolve na natin. So, magka-come up tayo ng answer na 183
Tapos i-minus natin doon sa answer sa kabila na 177,079.86. So kapag i-minus natin yung siyang dalawa, makukuha natin yung value ng final payment na 6,177.38 na nasa 9 interval. It can be observed that this amount coincide with the final payment shown in the amortization schedule. Gaya ng sinabi ko, kahit hindi magkapareho ng decimal, basta magkapareho yung 6,177 is okay po yun at tama po yun. That's all of my report. Thank you for listening at sana naiintindihan nyo lahat ng didiscuss dito sa the concept of amortization. Thank you.